Ano ang mangyayari sa taba sa iyong atay, sa iyong mga ugat, at maging sa iyong timbang at tiyan, pati na sa iyong utak kung aalisin mo ang idinagdag na asukal sa loob lang ng 4 na linggo? Sasabihin ko sa iyo ang sinasabi ng mga siyentipikong pag-aaral, pati na ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa nangyayari sa katawan mo sa pangkalahatan, at lalo na sa iyong metabolismo. Kapag tinalikdan mo ang asukal sa ganitong maikling panahon, sa buong usapan na ito, bibigyan kita ng mga tip kung paano ito gawin para manatiling mas malusog. Kaya ano ang nangyayari sa katawan mo kapag tinalikdan mo ang asukal sa loob ng 4 na linggo? Magsisimula tayo dito. Linggo bilang isa. Pero paano kung ngayon mismo ay itigil ko ang asukal sa mesa? Soft drinks, juices, at candy, ano ang mangyayari sa loob ng ilang oras? Ang unang bagay na mararanasan natin ay ang matinding pagnanasa o malakas na pagnanais sa antas na pisyolohikal. Ipapaliwanag ko agad sa iyo. At sa antas din ng utak, magsisimulang magbago ang iyong pisyolohiya. Ibig sabihin, ang paraan kung paano ginagamit ng katawan ang enerhiya ay kailangang umangkop. Bakit? Dahil hanggang ngayon ay kumukonsumo tayo ng asukal araw-araw at sa malalaking dami. Ang ibinibigay natin sa katawan ay isang nakakapinsalang pinagmumula ng enerhiya pero napakabilis. Ibig sabihin, tuwing kumakain ako ng asukal, may mabilis na pagtaas na nangyayari. Halos walang hadlang. Nangyayari iyon sa dugo. At handa itong gamitin. Ang ating pancreas ay maglalabas tuwing may asukal. Isang hormone na tinatawag na insulin na susubukang ipamahagi ang asukal na iyon sa iba't ibang selula mo. Pero sa paglipas ng panahon, ang pancreas ay maglalabas ng insulin ng hindi pantay o hindi natural, kaya nagiging resistant ang mga selula sa pagkilos nito. Sa bawat pagkakataon, lalong tataas ang asukal sa dugo mo at magiging triglycerides din ito sa iyong atay at masamang kolesterol sa antas ng iyong mga ugat. Nangyayari ito kapag kumukonsumo ka ng asukal. Pero kapag tumigil kang kumonsumo ng asukal sa loob lang ng ilang oras, ang katawan mo ay kailangang kumuha ng parehong dami ng enerhiya mula sa ibang lugar at gagawin ito ng mas mabuti, mas natural, sa pamamagitan ng pagbasag ng mas komplikadong asukal, mas komplikadong carbohydrates at taba. Ibig sabihin, sinusunog ang taba at sinusunog ang iba pang mga molekula. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ng utak at organo mo ng asukal, pero hindi ang asukal na ibinibigay natin mula sa puting asukal soft drinks at iba pa, kundi perpektong handa ang katawan natin na kunin ang asukal mula sa ibang mga molekula at sa mas natural na paraan, tulad ng ipapaliwanag ko agad sa'yo. Kaya ang unang mangyayari ay magsisimulang magbago ang iyong metabolismo. Ngayon, susunugin ang mga taba, susunugin ang mga carbohydrates at magkakaroon tayo ng available na enerhiya. Sa mga unang araw ng pagtalikod sa asukal, makakaramdam ka ng pagod, pagkahapo at maging mainisin. Bakit? Dahil ang utak mo ay lubhang sanay na sa asukal. Nakita mo ba ang nakaraang video natin? Nagre-record ka ba? Alam ko ang screen. At kung nakita mo ang nakaraang video natin tungkol sa asukal, ipinaliwanag namin ang nangyayari sa utak kapag kumukonsumo ka ng asukal at kailangan ng utak ng asukal. Bakit? Dahil nagiging addict ito tuwing umiinom tayo ng soft drink, tsokolate, o anumang katulad. Ang utak natin ay naglalabas ng dopamine. Ibig sabihin, pinapasaya tayo, pinadarama sa atin ang kasiyahan. Ngayong nawala mo ang pakiramdam na iyon dahil tumigil ka sa pagkonsumo ng asukal, makakaramdam ka ng pagkairita at dahil wala ang mabilis na enerhiya, pagod at hapo din. Pero para sa unang mahalagang tip, kung ang layunin mo ay mas malusog na buhay, kumain ng mas maraming cereal at prutas, huwag biglaang itigil ang asukal. Ibig sabihin, kung dati ay 3 kutsara ng asukal sa kape mo, kumakain ng matatamis, umiinom ng soft drinks, unti-unti itong bawasan para maiwasan lahat ito. Ibig sabihin, 2 kutsara bukas, pagkatapos ay 1. Hatiin ang baso ng soft drink. Unti-unti talikdan ang pagkain ng matatamis para maiwasan. Kaya, unang mahalagang tip, gawin ito ng paunti-unti para maiwasan ito at para masanay ang utak at metabolismo mo. Kung bigla mo itong ginawa, huwag mag-alala. Sa loob lang ng 2 hanggang 3 linggo, mas gaganda ang mood mo dahil mas epektibo at praktikal na gagamitin ang enerhiya. Tulad ng dati o tulad ng handa ang katawan natin. Tingnan mo, dati kapag kumakain ka ng asukal, may bigla ang pagtaas sa dugo mo. Mabilis na ipinapasok ng insulin ang asukal sa mga selula at muli kang magugutom. Mabilis, sa loob ng ilang oras. Kaya ano ang ginagawa mo? Pumunta ka sa refrigerator, kumain ng candy, tsokolate o inumin ng soft drink.
Lagi kang tinatawag ng utak mo at ang pancreas mo ay nagwawala, naglalabas ng insulin para mapasok ang lahat ng asukal na iyon. Ngayon, kung tatalikdan mo ang asukal at kakain ka, halimbawa ng prutas, cereal, at iba pang mas malusog na pagkain, ang mangyayari ay magkakaroon ka ng pagtaas na mas mabagal sa simula. Pansinin, ang curve na ito ay ganito at ang curve na ito ay mas mabagal. Pero dahil ang cereal, prutas at iba pa ay sinisipsip ng paunti-unti, magkakaroon din ng mas physiological na paglabas ng insulin na nangyayari ng mas matagal. Kaya aabutin ng 6 hanggang 8 oras o kaunti pa, depende sa metabolismo, bago ka talagang magutom muli at kailangan mong kumain. Papayagan nitong mas kaunti ang pressure sa pancreas mo at papayagan din ang katawan mong simulan gamitin ang taba at komplikadong carbohydrates para makalikha ng enerhiya. Mabuti ito dahil ang atay mo ay magsisimulang alisin ang mga triglycerides na iniimbak ng insulin. Ang tiyan mo ay magsisimulang bumaba, magsisimula kang mawala ng timbang at maging ang iyong mga ugat, tulad ng sasabihin ko agad sa iyo. Kakaiba man, mas kaunti ang gutom mo, literal na maiiwasan mo ang merienda. Tingnan mo, noong kumakain tayo ng asukal, tumitigil ang gutom sa loob ng ilang minuto, ngayon gutom muli, sa loob ng ilang minuto, gutom muli sa loob ng ilang oras. At ngayon ang mas mabagal na paglabas at mas mabagal na pagsipsip. Papayagan ka bang maiwasan ang pagpicking? Papayagan tayong talikdan ang pagkakadepende natin sa asukal. At may isang kakaibang bagay, ang dating parang matamis, tsokolate, soft drink, at iba pa, ngayon ay magiging sobrang tamis na nakakasuka. Ibig sabihin, ang dila at utak mo ay masasanay sa mas kaunting tamis. Ngayon, ang mga prutas na akala mo ay hindi matamis ay talagang masarap, at ang mga soft drink na dati mong iniinom ay magiging sobrang tamis. At saka talagang mapapansin mo na mas maraming lasa ang mga bagay dahil sa mga pagbabago sa dila at utak mo, at nangyayari iyon sa loob ng 10 hanggang 20 araw. Pinag-uusapan natin ang 2 linggo. Kailangan mong lampasan ang unang linggo ng paunti-unti para makarating sa puntong ito kung saan ang mood, enerhiya at performance mo ay magiging mas mabuti dahil sa paraan ng paggamit ng enerhiya. Pero ano ang nangyayari sa 4 hanggang 6 na linggo, kung saan magsisimula tayong makakita ng pinakamalaking pagbabago sa atay natin na dating nag-iimbak ng lahat ng sobrang asukal dahil iniimbak ito ng insulin sa anyo ng taba, triglycerides. Ngayon ito ay magsisimulang gamitin ang mga iyon, literal na susunugin para makabuo ng asukal sa katawan natin at pakainin ang utak at iba pang organo. Kaya ang atay natin, dahil mas kaunti na ang insulin at mas maayos ang paglabas nito, ay mababawasan ang dami ng triglycerides. Kung may fatty liver ka, halimbawa, at tinalikdan mo ang asukal, binawasan ang pag-inom ng alak, at nag-i-ehersisyo ka rin, mababawasan ang triglycerides, ang taba sa iyong mga ugat, ang mga naiipon dahil sa pamamaga dahil sa asukal, sigarilyo, stress, kakulangan sa ehersisyo, at hindi magandang diet. Ngayon ito rin ay magsisimulang masira, mas kaunti na ang maiipon. Kaya mas kaunti ang masamang taba sa daloy ng dugo at sa mga ugat mo, pati na mas kaunti ang triglycerides sa atay mo. Sa kabilang banda, ang visceral fats, ang sa tiyan, ang sa hita, ay magsisimulang masira rin para makalikha ng enerhiya na kailangan ng katawan mo. Bakit? Dahil nagbago na ang paraan ng paglabas ng insulin, titingnan ko kung nagre-record dahil nagpalit ako ng computer. Jules, hello? Hello? Snap, magpatuloy tayo dito. Lahat ng ito ay hahantong sa pagbaba ng timbang. Ang mga taong simpleng tinalikdan ang asukal harina at namumuhay ng malusog na papansin ang mabilis na pagbaba ng timbang at maaaring mapanatili ito sa paglipas ng panahon kung masasanay kang kumain ng malusog. Kung papalitan mo ang candy ng prutas, kung papalitan mo ang pekeng natural na juice ng sariwang katas o ng green tea kape na may sweetener. Tulad ng sasabihin ko mamaya, mas magiging maganda ang pakiramdam mo at mawawalan ka ng timbang. Pero kung titingnan natin sa laboratorio pagkatapos ng 4 hanggang 6 hanggang 8 linggo, halimbawa, makikita natin na ang insulin na dati ay siguradong bigla-bigla at hindi pantay, na posibleng tumaas dahil sa resistance. Maliban kung diabetic ka, syempre ito ay nasa normal na antas na mas physiological. Ang triglycerides ay magsisimulang bumaba sa pagtalikod lang sa asukal, ehersisyo at pagbabawas ng alak, ang kolesterol mo, lalo na ang LDL at HDL. Bababa ang LDL, ang tinatawag na masamang kolesterol, at tataas ang HDL, ang tinatawag na mabuting kolesterol. Ang LDL,
na tinatawag na masamang kolesterol ay hindi lang bababa sa dami, kundi pati sa kalidad. May kolesterol na maliit at siksik na naipon sa mga ugat at nagdudulot ng malaking pinsala. Nagdudulot ito ng plaka na nagdudulot ng stroke sa utak, atake sa puso, sakit sa bato na sumisira sa aorta, mataas na presyon, sa madaling sabi. Lahat ng ito ay magsisimulang bumaba dahil sa pagbaba ng pamamaga na kasama sa buong prosesong ito at sa pagtalikod o pagbabawas lang sa asukal. Pero sasabihin mo sa akin, Doc, lahat naman ng gabay ay nagsasabi na kailangan nating kumain ng 5 o 10% carbohydrates. Totoo, pero maaari mong kunin iyon mula sa mas malusog na pinagmulan. Hindi mo kailangan ng puting asukal, hindi mo kailangan ng soft drink or candy. May asukal ang prutas, may asukal ang tinapay, may asukal ang tomato sauce. Kaya mas natural na pinagmulan para kunin ang asukal. Magtatanong ka, sige Doc, pwede bang gumamit ng brown sugar? Sa totoo lang, pareho lang. Ito pa rin ang nakakapinsalang asukal na mabilis magagamit at magdudulot ng lahat ng pagbabagong ito. Doc, paano naman ang pulot, paano kainin ang pulot? May paniniwala na ang raw honey ay mas kapakipakinabang kaysa asukal. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, huwag linlangin ang sarili. Totoong mas malusog ito, pero asukal pa rin ito. Bakit? Dahil may bitamina, mineral, trace elements, pero sa napakaliit na halaga. At dapat raw honey. Kaya kung gusto mo ng pulot, kainin ng responsable. Mas mababa sa isang kutsaritang tsaa bawat araw kung gustong mag-sweeten ng kape o idagdag sa prutas habang nasasanay ka. Pero ideal na huwag masyadong marami sa alinman dito dahil asukal ang nasa lahat, mula sa tinapay hanggang sa tomato sauce. Kaya mahirap kunin ang tamang dami ng asukal dahil literal na nasa lahat ito. At dito papasok ang seksyon. Inirerekomenda ko ang mga sweetener sa tanong. Sa totoo lang kung wala nang iba. Kung hindi mo maiiwasan ang mag-sweeten ng kape, kung hindi mo maiiwasan ang mag-sweeten ng prutas. Hindi rin lubusang kumbinsido sa akin ang sweetener at mukhang nakakapinsala ayon sa siyentipikong pag-aaral, pero hindi kasing pinsala ng asukal. Bukod dito, mas matamis ang sweeteners kaya mas kaunti ang magagamit mo. Kaya para sa transition o kung gusto mo ng 1 o 2 packet ng sweetener araw-araw, maaari mong gamitin sa halip na asukal. Sa wakas, paano kung gusto kong talikdan ang asukal? 3 tip. Una, itigil ang pagbili ng mga karaniwan mong binibili, tulad ng soft drinks, candy, tsokolate. May usapan ako tungkol sa tsokolate kung saan ipinaliwanag na kung mahilig ka sa tsokolate, palitan ito ng tsokolate na may mataas na cocoa 70 o 80% at kumain ng maliit na halaga. Hindi ito makakasama. Bilang 2, unti-unting bawasan ang pagkonsumo ng asukal. Ibig sabihin, huwag biglaang itigil, bawasan ang dosis. Subukang talikdan sa loob ng 1 linggo at tiisin ang una. At bilang 3, samahan ang lahat ng nabanggit ng pagbabawas o pagtalikod sa alak. Dagdag ehersisyo at makikita mo kung gaano kabilis magbago ang iyong metabolismo at lalo na ang mood mo, pagkairita, tulog, at maging ang pakikipag-ugnayan sa iba kapag tinalikdan mo lang ang asukal sa loob ng 4 na linggo. Ito ang nangyayari sa katawan mo. Sana ay naging kapakipakinabang talaga sa iyo ang usapang ito. Nagpapadala ako ng malaking yakap mula sa ating panig ng mundo. Paalam. Bye.